Alam mo ba na yung mayayaman, hindi nila nilalagay lahat ng pera nila sa bangko. At may 4 na reasons kung bakit nila ginagawa yon. At kapag nalaman mo ngayon, mapapatanong ka, bakit kabaliktaran ang tinuro sa atin? Bakit ikaw, halos lahat ng pera mo nasa bangko? Bakit sila, yung mayayaman, na mas maraming pera, alam mo yon, mas konti ang nilalagay doon sa bangko? Hindi ba dapat mas safe sila? Hindi ba dapat mas kampante sila sa bangko? Or may hindi ka alam? Reason number 1, alam naman natin na hindi tumutubo ng malaki ang pera sa bangko. Yung interest na binibigay ng bangko, napakaliit. Minsan nga matatawa ka na lang kasi hindi siya sapat para talunin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Habang iniisip mong safe ang pera mo, actually unti-unti siyang nawawalan ng value. Samantalang, yung mayayaman, hinahanap nila kung saan lalaki ang pera nila. Kumbaga hindi lang nila iniingatan, pinapalago nila, pinapalaki nila. Reason number 2, yung cash sa bangko ay stagnant. Ibig sabihin kapag nasa bangko lang ang pera, nakatenga lang siya. Which is walang bagong opportunity, walang bagong income. Pero alam mo ba ang mayayaman, ginagamit nila ang pera para mag-produce ng mas maraming pera. Like mga negosyo, investments, assets. Kumbaga, hindi sila naghihintay na may mangyari. So sila ang naglalagay ng pera kung saan may galaw ang opportunity. Reason number 3, diversification ang totoong safety. Ang tinuro kasi sa atin ganito, ilagay sa bangko para safe. Pero ang ginagawa nila, hindi nila nilalagay lahat sa isang lugar. May negosyo sila, may real estate, may investments, may cash flow sources. Kasi alam nila, ang tunay na risk, yung nakafocus lahat sa isang option lang. Reason number 4, control ang gusto nila, hindi convenience. Kapag pera mo nasa bangko lang, umaasa ka lang sa bangko na magkaroon ng konting interest. Pero ang mayayaman, gusto nila, kontrolado nila kung saan napupunta ang pera nila. Alam mo yung kung kailan nila balak galawin and kung paano nila palalaguin. Kumbaga hindi lang convenience ang habol nila, control. And ito yung masakit na part. Karamihan sa ating mga Pinoy, tinuruan maging safe pero hindi tinuruan maging wealthy. Kumbaga, tinuruan tayong mag-ipon. Pero alam mo, hindi naman tayo tinuruan magpalago. Kaya kahit anong sipag mo, paulit-ulit lang ang cycle. Sweldo, bayad, ipon, ulit. Habang yung iba, ginagamit ang pera para makaalis sa cycle na yon. Ngayon, kung gusto mong mag-level up, huwag mong isipin na sapat na ang bangko. Maghanap ka ng paraan para palaguin ang pera mo. Simulan mong intindihin ang assets at income streams. Huwag mong ilagay lahat sa isang lugar lang. And hindi mo kailangan na maging mayaman agad. Ang importante is, kailangan mo lang magsimula, mag-isip tulad nila. And masakit tanggapin na mali ang nakasanayan natin, pero alam mo ba na mas masakit manatili sa sitwasyon na ayaw mo. Ngayon, kapag binago mo ang paraan ng paghawak mo ng pera, dito pa lang unti-unting magbabago ang magiging directions ng buhay mo pagdating sa pera. And don't forget to follow my page kung gusto mong mas maintindihan paano palaguin ang pera sa praktikal na paraan.